Yan na nagpapakahirap magtrabaho, maghanap buhay para lang ipakain sa inyo ang kakapal ng mga mukha ninyo. Saan kayo kumuha ng kapal na mukha, no? Na gamitin yung perang pinaghirapan ng mga kababayan natin para sa pangsarili ninyo, pangsugal ninyo, pangkasino ninyo, pang-ukada ninyo, mga pis. Doon sa mga nakasubaybay dito sa naging issue ni Congressman Kiko Barsaga, nagsimula itong ethics committee na to, gawa nung si Congressman Puno and the rest ng kanyang mga kasamahan nung nagpatawag ng press conference. And naging isa sa naging usapan nila rito, yung behavior nga ni Kiko Barsaga, yung mga post niya, yung mga pagpapakita niya nung kanyang milyon-milyong pera, no? Na may mga paliwanag naman si Kiko doon. Actually, doon nagsimula itong ethics committee na to, na ngayon, no, nabigyan na nga ng suspension itong si Congressman Kiko Barsaga. Congressman po siya ng Cavite. At doon sa hindi nakakaalam, isa po siya sa tumutuligsa dito sa ginagawa ng administrasyong Marcos Jr. No, yung flood control, the addictions, 'di ba? Yung paratang ni Amy Marcos about him and the First Lady, di ba? So these are some of the reason ng pag-iingay ni Kiko Barsaga, especially yung sa flood control. No, hindi may punto naman talaga na sabihin si Kiko Barsaga na hindi niya po pwedeng sabihin na wala siyang alam sa nangyayaring 'yan. Di ba? Ikaw yung pinakamataas, no, na leader ng Pilipinas, tapos hindi mo malalaman kung ano yung pinagagawa ng mga taong yan. Diba? Kalokohan yon. Isa yun sa nagiging question. And ngayon may lumalabas ng mga akusasyon, saldigo, and the rest ng mga nakita na nating naging testigo bukod sa Diskaya, ang involvement ng ating Pangulo at ng kanyang pinsan na si Romualdez. Ngayon kay Saldico, pati ang ating First Lady. Di ba? So, ilan lang po yan sa mga dahilan ng pagbabatikos ni Kiko Barsaga. Okay? At sa kanyang pagbabatikos na yan, siya ay napag-initan. Di ba? Ano pa yung pwede natin sabihin na hindi siya pinag-initan? Dahil sa dami ng mga issues na binabato sa mga congressman, bakit si Kiko Barsaga ang inuna na bigyan ng complaint at isuspinde ng ethics committee? Ethics committee, no? So, yan po yung ilan sa mga grievances at hinanakit din ni Attorney Rowena Guanzon, na ngayon ay hinahamon niya itong si Congressman Puno, no? At yan po yung isi-share ko sa inyo sa content ko na to. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan, ha? At lahat po na aking sinishare ay nakabase lamang sa aking opinion at nagpapahayag lang po ako ng aking saloobin sa nakikita kong nangyayari sa gobyerno natin at kung paano pinapalakad ang mga politikong gahaman sa pera ng bayan. Na hanggang ngayon, ang mga kababayan natin sa Cebu naghihirap dahil sa nagdaang bagyo, dahil nasaan ang flood control project. Iilan ang nakinabang na ngayon, hanggang ngayon, hindi pa malaman kung makakasuhan ba. At kung may makakasuhan man, ano kaya yung naging role nila? Paano yung mga taong pinagsisigawan mabibigyan kaya ng aksyon? Okay? So, dito po muna tayo, no, sa naging pahayag ni Attorney Rowena Guanzon sa paghamon niya, no, kay Congressman Puno, Ronnie Puno, na yun ang pagkakaalam ko, siya yung isa sa nagpasimula, no, about sa ethics complaint laban kay Kiko Barsaga dahil sa kanyang pagiging vocal
sa pagpo-post sa FB at yung sinasabi nilang sedition case daw. Dahil sa nanghihikayat siya na mag-aklas laban sa gobyerno. Ay nangyari ba? Di ba? Ang dami namang, bukod kay Kiko Barsaga, ang dami na, no, na nagpahayag, nagsasalita ng pagdisgusto nila sa pamamahala ng ating Presidente Marcos Jr. sa gobyerno at sa mga katiwalian na lumalabas. Pero bakit si Kiko Barsaga yung inyong pinag-initan? So ito po, pakinggan natin yung naging saloobin naman ni Atty. Rowena Guanzon. Yung mga video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, no? Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech, lalo na pag inside the halls of Congress. Ang problema nga, ma'am, na sumobra daw ang congressman ng Cavite sa freedom of speech. Paano naman naging sobra? Diba? Ano po yung basihan para masabihang sobra? Diba ba? Yun yung nakapagtaka eh. Dahil ba meron na siyang mga panghihikayat na ginagawa? Di po ba? Dahil po ba sa mga sinasabi niya against sa gobyerno? Yun po ba yung mga naging basihan? Sige, sabihin na natin na sa ganoong tema, yung complain, yun yung inyong pinagbasihan. Priority po ba siya kaysa doon sa mga ginagawang pangungurakot? Di ba? Yung mismong si Congressman Libiste, mayroon siyang nilabas ng mga ebidensya laban doon sa kapwa niya kongresista. Pero nandoon bumuboto laban kay Kiko Barsaga. Di ba? So mas priority po pala yung ginagawa ni Kiko Barsaga. Dahil mayroon ng seditions, mayroon ng panghihikayat. Ano po ba nangyari? Nakailang rally na, oh. May nangyari po ba? At saka akala ko po ba maliit na tao lang si Kiko Barsaga na pinagtatawanan ninyo, na sinasabi nyo na mukhang may mental problem. Pero bakit ngayon priority pa ninyo? Di ba? Yung nakakapagtaka dito sa mga tao sa Congress eh. Katulad ng sinasabi ni Atty. Guanzon. Nasaan na yung mga human rights dito sa Congress? No? Ano nangyari? Nakalimutan ninyo yung freedom of speech? Na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas, di ba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siya magnanakaw, o mandrugas, magnanakaw, isususpindi niya. Pero pag si Congressman Pudo naman nagsabing ang gandang lalaki at honest ditong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Putang. Ano nangyari dyan sa human rights defender sa House? Hindi ba dapat ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno ang konstitusyon na napakapakapal ng ating mga karapatan dyan sa Bill of Rights, abay dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat masuspend. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Akala mo naman kung sino napakamoral na tao. Ano, Congressman Puno? Oh, halika, punta tayo ulit, tayong dalawa, live stream. Pakita mo sa akin na ikaw ay you are a moral man. Grabe, Congressman Puno, paano po ba to? Hinahamon na ngayon ni Atty. Rowena Guanzon. Kasi masyado raw po ata kayong balat sibuyas, ha? Sabi ni Atty. Guanzon. Napaka-nipis. No? Kesa sa batas at constitution na meron tayo. Kasi nga si Congressman Puno yung isa sa nagpasimuno nitong ethics complaint na to against kay Kiko Barsaga. No? Na yun, napakabalat sibuyas nung iba. Dahil sa nag-complain, no, dahil sa mga sinabi na yon against, di ba? No, totoo naman eh.
Ba kaya ninyo kinasuhan si Kiko Barsaga dahil sa mga sinasabi niya laban kay Romualdez, kay Marcos Jr., sa ating First Lady, doon sa mga taong involved sa flood control. Dahil napaka-vocal niya. At bilang isang kongresista, dapat hindi siya umaasal ng ganun. Yun pa po ang baging basihan ninyo. Hindi nyo po ba naiisip na maaaring may punto yung sinasabi ni Kiko Barsaga? At hindi naman magsasalita ng ganyan si Kiko Barsaga kung wala siyang nakikita. Di po ba? Back up po yan ng mga tao ngayon tumitistigo. Yung mga naglalabasan. Salty ko. Diskaya. Duquesa. Diba? Ang dami na. Pero mayroon pang nakasuhan. Sino ang tinatarget nyo? Si Kiko Barsaga. Na anong ginawa? Nagsalita para sa taong bayan. No? Binose out niya yung saloobin ng mga Pilipino na naghahanap buhay at kinukunan ninyo ng tax pero anong ginagawa ng mga buwaya? Ganid ng mga politicians sa gobyerno natin. Diba ba? Ito, Attorney, Sir Congressman Puno, baka pwede nyo pagbigyan si Attorney Rowena Guanzon doon sa kanyang hiling. If you're man enough to face her at magdebate kayo. Kala mo naman kung sino ikaw na... Hindi ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Pero sa loob ng House of Representatives, pag freedom of speech ang pag-uusapan, ay dapat hindi na nga yan iniisip pa. Dapat agad mo nang, kung ikaw ay talagang napasok yan sa ulo mo, tigat-tigat na mga ukukote nyo dyan, ang Article 3 ng Konstitusyon, dapat hindi nyo na nga yan pinag-iisipan dahil sabi niya, freedom of speech yan eh. Ayoko lang yung manner of saying it. Gaya nung Attorney Commissioner Guanzon, freedom of speech yan, pero ayoko lang yung sinasabi niya, putang ama kayo dyan eh. Oh. You don't like him, that's why freedom of speech does not apply to him. You don't like what he's saying because that's why freedom of speech does not apply to him. Freedom of speech applies only if you like what he's saying. You pretentious fucks. So nakita nyo naman kung paano magwala, magpahayag ng kanyang pagkadisgusto itong si Attorney Guanzon. So yan po yung hamon kay Congressman Puno, Sir. Dahil kayo po yung isa sa nagpasimuno niyan eh. So kaya niyo po ba mong pagbigyan si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang hamon? Na ano ba ang ginawa ni Kiko? Nagpahayag lang naman siya ng saloobin ng taong bayan. Pero anong ginawa ninyo? Mas inuna nyo siyang bigyan ng disciplinary actions, ng suspension, kesa doon sa mga maraming binulsa na tax ng taong bayan na nagpapakahirap magtrabaho, maghanap buhay para lang ipakain sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Saan kayo kumuha ng kapal na mukha na gamitin yung perang pinaghirapan ng mga kababayan natin para sa pang-sarili ninyo, pang-sugal ninyo, pang-kasino ninyo, pang-okada ninyo, mga motherfucker kayo. So, I hope marinig at makarating yan kay Congressman Puno, yung mga sinabi ni Attorney Guanzon. Okay? Para tingnan natin kung paano niya sasagutin yan. Di ba? Kasi masyado niyong pinag-iinitan yung congressman namin. Kala ko ba tingin ninyo may problema sa pag-iisip yan? Bakit ngayon? Kailangan niyo siyang pasukan, para lamang iboto. Kailangan niyo maging kumpleto sa kongreso para lang makaboto kasi mawawalan ba kayo ng budget? Ganun ba mangyayari doon? Mawawalan kayo ng insertion? Ako po nagtatanong lamang na hindi po ako nag-aakusa. Tinatanong ko po lamang yan dahil yan po yung aking naririnig at nababasa. Dito sa SOCMED. So,
Opinion po yan ng isang taong may concern sa ating bansa. Issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.